King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 685. Lightning Wings Battle Techniques. Plop. Bumagsak si Lei Xin sa lupa, at isang manipis na layer ng escarlata na wind lightning ang sumunog sa kanyang katawan. Ang pag-atake ni Zhao Fang ay lubhang nasugatan sa kanya. Sobrang bilis. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ng brat na iyon ay lumampas sa Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa level na ito. Nagsimula ang talakayan malapit sa True King Stage. Natigilan ang mga hari at emperor. Nalampasan ni Zhao Fang ang kanyang martial ancestors. Ang Wind Lightning Emperor ay nalampasan ang 10,000 Lightning Sect at naging pinakamabilis na emperor, at ngayon, ang kahusayan ni Zhao Fang sa Wind Lightning ay nalampasan ang Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa parehong level. Minamaliit namin ang batang ito. Ang mga ekspresyon ng Dark Lightning Emperor at ng mga kasama ay solemn. Una, ang kahusayan ni Zhao Fang sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay lumampas sa kanilang inaasahan. Kadalasan, ang isang tao sa ibaba ng Void God Realm ay makakaintindi lamang sa mga gilid ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ngunit naintindihan na ni Zhao Fang ang higit sa 50% nito. Pangalawa, talagang nalutas ni Zhao Fang ang problema ng mga elementong nagbabanggaan. Hindi lamang naging mas stable ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning, nagkaroon siya ng higit na kontrol dito. Tulad ng inaasahan kay Brother Zhao Fang. Sa loob lamang ng isang maikling panahon ng 1 o 2 buwan, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Lumitaw si Zhao Yufei malapit sa True King Stage. Ang labanan ngayon ay bahagyang mas mahina kaysa sa labanan sa pagitan nila ni Nan Gongsheng. Noong nakaraang pagkakataon, ang lakas ng labanan ni Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay ganap na umabot sa antas ng mga hari. Lei Xin, hindi kita kapareha kahit na hindi ko ginagamit ang aking eye bloodline. Lumulutang si Zhao Fang sa hangin, at ang Wings of Wind at Lightning sa likod niya ay sobrang maliksi. Mukha silang totoong balahibo. Ang kanyang Wings of Wind and Lightning ay halos makatotohanan. Inilibot ng mga mata ni Zhao Fang si Lei Xin, pati na rin ang Dark Lightning Emperor at ang kumpanya. Ako. Hindi pa natatalo. Umungol si Lei Xin nang lumitaw ang Water Lightning sa kanyang katawan at inalis ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Ang dahilan kung bakit siya nawala ngayon ay dahil sa bilis. Weng. Nagsimulang tumaas ang momentum ni Lei Xin habang naglalabas siya ng sinaunang lightning aura. Isang sinaunang figure ng kidlat ang nagsimulang bumuo sa likod ni Lei Xin. Ang figure ay may hawak na mga martilyo at may kumikinang na mga mata. Ang kanyang aura ay tila nagmula sa sinaunang panahon, at nagdala siya ng isang mapang wasak na kapangyarihan ng kidlat. Shadow of the Lightning Spirit. Tinawag niya ang Shadow of the Lightning Spirit. Hindi ba siya natatakot sa magiging epekto nito sa kanya? Ang mga ekspresyon ng maalam na mga eksperto sa Void God Realm malapit sa True King Stage ay kapansin-pansing nagbago nang makita nila ito. Nang ang anino ng Lightning Spirit sa likod ni Lei Xin ay nagsimulang mabuo at maabot ang kapangyarihan ng isang hari. Wind Lightning Wing Slash. Isang matalim na kislap ng liwanag ang lumipad sa hangin at nag-iwan ng isang after image. Kaagad pagkatapos, Shua. Ang figure ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay tila nabasag sa mga sukat ng espasyo habang ito ay kumikislap sa Lei Xin. Arg! Sumigaw si Lei Xin at bumagsak sa lupa. Kasabay nito, ang Shadow of the Lightning Spirit sa likod niya ay lumabo at nawala. Walang sino man sa ibaba ng Void God Realm ang nakaintindi sa nangyari. Ilang emperor lang ang tumingin sa mga binti ni Lei Xin. Plop! Biglang nahati ang mga binti ni Lei Xin sa kanyang katawan pagkatapos niyang mapunta sa lupa. Ang kakaiba ay, pagkatapos maputol ang kanyang mga binti, walang anumang bakas ng dugo kahit saan, at ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay sumunog sa kanyang katawan. Bilis, iligtas si Ziner. Bulalas ng babaeng may maraming kulay na kidlat at nagpakita sa tabi ni Lei Xin kasama ang 2 pang emperor ng 10,000 Lightning Sect. Sa Sacred Land, hindi gaanong problema ang masugatan, ngunit hindi normal ang pinsalang natamo ni Lei Xin. Ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay naglalaman ng layunin ng destruction sa nagniningas na kidlat nito. Kung hindi sila nag-react sa oras, maaari siyang maging lumpo. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang,
at ginamit niya ang Lightning Wings flying technique para umalis sa True King stage kung sakaling masaktan siya ng tatlong Emperor sa kanilang galit. Delikado talaga ang sandaling ngayon. Kung ang Shadow of the Lightning Spirit ay matagumpay na nabuo, si Zhao Feng ay kailangang harapin ang isang dalubhasa sa king level. Sa makatuwid, hindi na nagpigil si Zhao Feng, at agad niyang ginamit ang kanyang Wind Lightning Wing Slash. Ang Wind Lightning Wing Slash ay isang malalim na diskarte sa labanan na ginamit ang Dao of Space. Maaaring sabihin na ang diskarteng ito ay naglalaman ng pangunahing asensya ng Wind Lightning Inheritance, ganap na bilis at ganap na kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay kayang magbanta sa mga hari. Ang mga Void God Realm Kings na naruroon ay bahagyang nag-iingat. Magkasunod na dumating sina Zhao Yufei at Nan Gongsheng. Sa sandaling dumating ang huli, nakita niyang ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Wind Lightning Wings battle technique para putulin ang mga binti ni Lei Xin. Kung ginamit niya ang Wing Lightning Wing Slash at tinambangan ang isang hari, magkakaroon ito ng mataas na pagkakataon na magtagumpay. Seryoso ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Hindi man lang ginamit ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline o ang kanyang kaluluwa sa laban na ito. Hihihi, may sasabihin ba kayong tatlong Emperor? Nakita ng lahat dito na ginamit ni Zhao Feng ang Wind Lightning Inheritance at tinalo ang numero 1 henyo ng iyong sekta. Tumawa si Duan Muqing. Sa totoo lang, medyo nag-aalinlangan siya dahil pinaghihigpitan ang forte ni Zhao Feng, at magagamit lang niya ang Wind Lightning Inheritance para talunin si Lei Xin, na ang katawan at pamamaraan ay sumalungat sa lahat ng kidlat. Malungkot ang mga ekspresyon ng Dark Lightning Emperor at ng kumpanya habang pinamamahalaan nilang patatagin ang mga pinsala ni Lei Xin. Talagang nanalo si Zhao Feng sa laban na ito. Walang duda. Ang dahilan kung bakit nanalo si Zhao Feng ay dahil sa bilis. Ito ang pinakamalaking bentahe ng Wind Lightning Inheritance laban sa 10,000 Lightning Sect. Ang neutral na mga hukom ng Emperor ay tumanggo lahat. Gaya noon, nakuha ni Zhao Feng ang kanyang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Ayaw ng Dark Lightning Emperor at ng kanyang mga kasama, ngunit wala silang magawa. Walang duda kung sino ang nanalo at kung sino ang natalo. 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Kinuha ni Zhao Feng ang sagradong pamamaraan ng Lightning Dao at iniskan ito gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Sa kasalukuyang kakayahan ng kanyang God Spiritual Eye, maaari niyang kopyahin ang lahat ng nilalaman nito sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito ng isang beses. Ang isang kopya ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Ang copy ang ginawa niya ay hindi lamang ang mga salita sa loob nito, kundi isang buong kopya ng mismong aklat. Zhao Feng, wala kang lightning spiritual body na kailangan, kaya walang silbi sa iyo ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Malamig na ngumisi ang Dark Lightning Emperor. Bagamat nawala sa kanila ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique kay Zhao Feng, pinasumpa ng tatlong Emperor si Zhao Feng na hindi niya ito ipagkakalat. Whoosh! Sinunog ni Zhao Feng ang kopya ng 5 Elemental 10,000 Lightning Technique at naging abo. Natigilan lahat ang tatlong Emperor. Parang hindi man lang nabasa ni Zhao Feng ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique. Maging ang mga Emperor ay hindi marunong magbasa nito ng napakabilis. Ang mga dalubhasang naruroon ay nataranta. Sinira ba ni Zhao Feng ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique para lang ipahiya ang 10,000 Lightning Sect dahil alam niyang hindi niya ito kayang linangin? Itong brat. Patuloy na kumikislap ang mga ekspresyon ng tatlong Emperor. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa kanila. Siya ay naging isang bahid ng liwanag at bumalik sa kanyang sariling lugar. Zhao Feng, gagamitin natin ang Spiritual Zone Teleportation Array para umalis makalipas ang isang buwan. Babala ni Duan Muqing. Tumalon ang puso ni Zhao Feng, at agad siyang pumayag. Wala siyang kwalipikasyon na gumamit ng Spiritual Zone Teleportation Array ng mag-isa. Maging si Duan Muqing ay kailangang magbayad ng isang tiyak na presyo para magamit ito. Aalis si Zhao Feng sa Sacred Land kasama sina Duan Muqing at Zhao Yufei. Kung umalis ang kanyang master, walang maaasahan si Zhao Feng, kaya halatang hindi siya mananatili rito. Alam din iyon ng 10,000 Lightning Sect, kaya naman dumating sila. Sa kasamaang palad, hindi matagumpay ang kanilang plano, at natalo sila ng mas masahol pa kaysa sa inaasahan nila.
Pagkatapos bumalik sa kanyang tinutuluyan, nagsimulang kumurap ang mga mata ni Zhao Fang. Kasalukuyan siyang may proteksyon ni Duan Moqing, kaya hindi siya natakot sa pagtugis ng Emperor of Death, ngunit kapag umalis na siya sa Sacred Land at nakipaghiwalay sa kanyang amo, maaari siyang makaharap sa panibagong yugto ng pagtugis. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang i-circulate ang 10,000 Divine Thoughts technique sa kanyang Soul Sea at nagpatuloy sa paggiling sa Death Intent. Ang Eye of Death Intent ay hangina ng 60 hanggang 70% ngayon. Bulong ni Zhao Fang. Kung itinigil niya ang paggamit ng kapangyarihan ng kanyang God's Spiritual Eye at itinago ang kanyang aura, kung gayon ang pagdama mula sa Eye of Death Intent ay magiging 1/10 ng orihinal na puwersa nito. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Zhao Fang na parang hindi ito sapat. Noon, ang mga subordinate lang ng Emperor of Death. Sa puntong ito, ang Emperor of Death mismo ang darating, at ang kanyang mga pandama ay tiyak na mas malakas kaysa sa mga guard ng kamatayan. Nakaramdam ng pagkabalisa si Zhao Fang, at ginugol niya ang kalahati ng kanyang lakas sa pagpapahina ng layunin. Bukod doon, ginamit ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts technique para makahanap ng ilang espesyal na pamamaraan na maaaring magtago ng kanyang aura. Nagpatuloy din siya sa paglilinang, ngunit ang pag-usad ng pag-unawa sa God Tribulation Lightning ay dahan-daang umuusad. Hindi rin makultivate ni Zhao Fang ang 5 Elemental 10,000 Lightning technique. Pinagsanib ng 5 Elemental 10,000 Lightning technique ang metal, wood, fire, water, at earth elemental lightnings. Kung walang kakaibang lightning spiritual body, talagang imposibleng linangin ito. Ang dahilan kung bakit gusto ni Zhao Fang ay pag-aralan ang asensya nito at pataasin ang rate ng kanyang pag-unawa sa God Tribulation Lightning. Pagkatapos ng lahat, ang 5 Elemental 10,000 Lightning Technique ay naglalaman ng layunin ng 10,000 uri ng lightning. Makalipas ang 7 araw, nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang. Naabot niya ang isang bottleneck sa mga tuntunin ng pag-unawa sa God Tribulation Lightning. Nagpasya siyang huwag gamitin ang natitirang Lightning Cloud Wind at Dragon Flaming Wine. Una, ang patuloy na paggamit ay makakabawas sa kanilang mga epekto. Pangalawa, hindi matatag ang patuloy na paggamit ng mga produkto sa labas. Sa pag-iisip tungkol sa kanyang sitwasyon, saglit na tumigil si Zhao Fang sa pagtutok sa Wind Lightning Inheritance. Illusion God Wine. Isang maliit na kulay lila na kristal na tasa ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Kalahating tasa na lang ang natitira niya. Ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa karaniwang mga hari, at siya ay nakabuo ng Eye Intent. Kahit na hindi niya ginamit ang Illusion God Wine, malapit na niyang mauunawaan ang kompletong King Intent. Ite-ire ko ang huling piraso ng Illusion God Wine hanggang pagkatapos kong maging hari. Si Zhao Fang ay may pangmatagalang layunin. Ang Illusion God Wine ay kapaki-pakinabang pa rin sa Kings, ngunit hindi ito kasing epektibo. Shua. Inalis ni Zhao Fang ang Illusion God Wine. Panahon na para magsiyasat sa Ancient Dream Realm. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata, at ang kanyang kamalayan ay pumasok sa kanyang Soul Sea at sa whirlpool sa gitna ng lawa. Sa susunod na sandali, pumasok si Zhao Fang sa isang sinaunang dimensyon, at bumaba ang aura ng sinaunang Dream Realm. Ang pressure dito ay hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa Demigod Forgotten Garden. Sa Demigod Forgotten Garden, maaaring lumipad ang Kings, ngunit ang magagawa lang nila dito ay maglakad-lakad. Sa pagkakataong ito, mas nakayanan ni Zhao Fang ang pressure. Sunod-sunod na hakbang si Zhao Fang. Bagamat malakas ang pressure, pakiramdam niya ay mas matitiis ito kumpara noon. Sa wakas ay nagkaroon na siya ng kakayahan na aktwal na lumipat sa Ancient Dream Realm. King of Gods, Kabanata 686. Labanan Ancient Dream Realm. Pagkatapos ng Demigod Forgotten Garden, ang estado ng pag-iral, katawan, at kaluluwa ni Zhao Fang ay umabot na sa isang ganap na bagong antas, at pakiramdam niya ay mas madaling pangasiwaan ang Ancient Dream Realm kumpara sa dati. Kung tatayo lang ako, maaari akong manatili dito ng 1 o 2 araw nang walang anumang problema. Dahan-daang naglakad si Zhao Fang pasulong at maingat na inilibot ang paligid gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Noong huling pagpunta niya rito,
nakilala niya ang isang sinaunang ibon na mas malakas pa sa isang hari. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang mas malalaking hayop. Sa makatuwid, si Zhao Feng ay lubhang maingat at maingat. Ang mga yapak ni Zhao Feng ay matatag at matatag. Kung nakaramdam siya ng pagod, uupo siya at magpapagaling. Ang paghinga ng aura ng Ancient Dream Realm ay nilinis ang katawan ni Zhao Feng, bloodline, at maging ang kanyang kaluluwa, ngunit ang epekto ay mas mahina na ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang estado ng pag-iral at kaluluwa ni Zhao Feng ay umabot na ngayon sa antas ng isang hari. Sa unahan ay isang patch ng damo. Sa tabi ng damo ay may maliit na batis. Ang patch ng damo na ito ang unang layunin ni Zhao Feng. Pupunta muna ako sa damuhan na iyon. Tinansya ni Zhao Feng na kakailanganin niya ng humigit kumulang 1,000 hakbang upang maabot ito. Ang 1,000 hakbang ay naging mahirap para kay Zhao Feng kalahating taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, maganda sana kung nakagawa siya ng 10 o 20 hakbang, ngunit ngayon na ang kanyang kaluluwa at katawan ay naging mas malakas at ang kanyang pagiging tugma sa Ancient Dream Realm ay tumaas, maaari siyang maglakad ng 100 hakbang nang wala anumang problema. 10 hakbang, 100 hakbang, 150 hakbang. Si Zhao Feng ay lubhang maingat. Biglang, nakita ni Zhao Feng ang isang itim na tuldok na kumikislap sa kalangitan. Maya ba yan? Bahagyang huminto si Zhao Feng. Ang aura ng Maya ay hindi kasing lakas ng ibon noon, ngunit umabot na ito sa Sovereign Lord rank. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay ganap na nabigla, ngunit ang Maya ay hindi nang abala kay Zhao Feng at lumipad lamang. Mukhang ang Ancient Dream Realm ay katulad ng realidad. Hindi lahat ng buhay ay may kakayahang umatake ng walang dahilan. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng at nagsimulang maglakad ng medyo mas mabilis. Nagsimulang mapansin ng kanyang God Spiritual ay ang ilang maliliit na nilalang tulad ng mga langgam at mga insekto. Ang aura ng lahat ng nilalang na ito ay makapangyarihan, at ang pinakamahina ay maihahambing sa antas ng soberano. Kahit na ang pinakamahinang nilalang sa Ancient Dream Realm ay napakalakas kahit hindi naglilinang. Nanginginig ang puso ni Zhao Feng. Siyempre, kahit na ang mga nilalang na ito ay hindi kasing lakas ni Zhao Feng, hindi sila pinigilan ng aura ng Ancient Dream Realm dahil sila ay mga katutubo. Ang pag-iisip ni Zhao Feng ay umikot sa pag-usisa. Anong uri ng mundo ang Ancient Dream Realm? Kung ito ay isang panaginip lamang, bakit ang anumang pinsala ay nalalapat din sa katotohanan? Kung ang kamalayan niya lang ang pumasok dito, bakit ang aura dito ay makikinabang sa kanyang tunay na katawan? May instinct si Zhao Feng na, kung mamamatay siya rito, mamamatay din siya sa katotohanan. Masyadong kakaiba ang Ancient Dream Realm. Anong uri ng lihim na kaugnayan ang mayroon ito sa God's Spiritual Eye? Walang anumang sagot si Zhao Feng. Hindi ko dapat alalahanin ang lahat ng iyon ngayon. Tingnan na lang natin kung may makukuha akong mabuti. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang iniisip. Kung ang isang maliit na aura lamang mula sa Ancient Dream Realm ay lubhang kapakipakinabang, paano ang iba pang mga bagay sa loob? Tingnan natin kung makakahanap ako ng ilang uri ng prutas o isang bagay. Malakas na pag-iisip ni Zhao Feng habang ang kanyang God Spiritual Eye ay nagsimulang tumingin sa paligid. Matatagpuan lamang ang mga prutas sa isang kagubatan, ngunit ang tanawin ng kagubatan ay magiging komplikado, at maaaring harapin ni Zhao Feng ang mga pag-atake ng ilang makapangyarihang buhay. Pupunta muna ako sa batis. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay tumingin sa batis sa kabilang panig ng damo. Mag-iiba kaya ang tubig dito? Sa pag-iisip hanggang dito, tumalon ang puso ni Zhao Feng. Gayunpaman, upang maabot ang batis, kailangan muna niyang abutin ang damo, na halos 1,000 hakbang ang layo. 200 hakbang. 300 hakbang. Ang bilis ng paghinga ni Zhao Feng ay bumilis pagkatapos ng 100 hakbang. Magpapahinga muna ako saglit. Hindi nagmamadali si Zhao Feng, kaya umupo siya. Mayroon pa siyang 7 o 800 hakbang na natitira, at ang distansya mula sa damo hanggang sa batis ay hindi bababa sa 10 beses na higit pa kaysa doon. Nagsimulang bumawi ang enerhiya ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, nakarinig si Zhao Feng ng kakaibang tunog at napatalon siya sa takot sa nakita niya sa kaliwa.
Isang maraming kulay na ahas sa paligid ng 1 metro ang haba na dahan-dahang dumulas. Ahas. Si Zhao Feng ay sininok at agad na nakabantay. Kung ang isang maliit na aura lamang sa loob ng Ancient Dream Realm ay napakalakas, kung gayon ang mga katutubong nilalang dito ay tiyak na hindi magiging simple, lalo na ang isang ahas. Parang nakakaramdam ng kakaibang aura, ang maraming kulay na ahas ay biglang na-tense at malamig na tumingin kay Zhao Feng. 10 metro lang ang layo ng dalawa, at naramdaman ni Zhao Feng ang mahinang pakiramdam ng panganib mula rito habang nakatingin sila sa isa't isa. Ang aura mula sa ahas na ito ay mas malakas kaysa sa Maya ngunit mas mahina kaysa sa unang ibong nakita ko, naisip ni Zhao Feng. Weng! Ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa paligid ng kapal ng isang karayom ay nagsimulang mabuo sa palad ni Zhao Feng. Masyadong limitado ang kanyang kapangyarihan sa Ancient Dream Realm, at nahulaan ni Zhao Feng na ang kanyang Scarlet Destruction Wind Lightning ay maglalaho kaagad pagkatapos nitong umalis sa kanyang katawan. Hindi, kailangan ko ng armas. Isang Earth Grade Sword ang biglang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Para sa kasalukuyang Zhao Feng, ang isang normal na Earth Grade na sandata ay hindi na gaanong halaga. Ang kanyang kayamanan ay maihahambing sa hindi bababa sa isang Void God Realm King at hindi masusukat ng mga normal na pamantayan. Ang Earth Grade Sword na ito ay halos 1.5 metro ang haba, at ito ay napakatali. Gamit ang espadang ito, nakaramdam ng higit na kumpiyansa si Zhao Feng, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng kanyang mga kamao upang labanan ang isang hindi kilalang, malamang na makamandag na ahas. Kasabay nito, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nakalok sa maraming kulay na ahas. Isang malamig na kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng, at ang Earth Grade Sword sa kanyang kamay ay kumikislap na may iskarlata na liwanag habang ito ay humahampas patungo sa maraming kulay na ahas. Hindi naging mabagal ang reaksyon ng ahas. So, tumalon ito sa hangin at kumagat kay Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng bilis at liksi, nalampasan nito si Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, ito ay katutubo ng Ancient Dream Realm, kaya hindi nito kailangang harapin ang pressure. Ang kalamangan ni Zhao Feng ay nauna siyang umatake, at nakikita ng kanyang God Spiritual ay kung paano gumalaw ang ahas. Sa makatuwid, kahit na si Zhao Feng ay bahagyang mas mabagal at hindi gaanong maliksi, ang kanyang Earth Grade Sword ay naglaslas pa rin sa maraming kulay na ulo ng ahas. Ding! Isang kakaibang tunog ang nagmula sa espada habang ang isang malakas na pag-urong ay naging sanhi ng pag-alog ng katawan ni Zhao Feng. Kasabay nito ang pagsirit at pag-urong ng ahas. Sa ulo nito ay isang mahinang nasusunog na marka. Ang lakas ng katawan. Naglaslas si Zhao Feng sa abot ng kanyang makakaya dahil tinanggihan siya ng dimensyong ito at pinilit siyang gumamit ng higit na kapangyarihan. So, ang maraming kulay na ahas ay sumugod patungo kay Zhao Feng, na ginamit ang kanyang God Spiritual Eye upang i-lock sa ahas habang ang isang kulay scarlata na liwanag ay nabuo sa paligid ng espada. Boom! Ang espada ay tumusok sa hangin patungo sa ahas at sa bibig nito. Bahagyang nanginag si Zhao Feng, ngunit ang espada ay pumasok sa bibig ng ahas at sa mga organo nito, kung saan nasunog ang Scarlet Destruction Wind Lightning. Galit na nagpumiglas ang ahas. Sa Ancient Dream Realm, ang lakas ni Zhao Feng ay mahigpit na pinaghihigpitan, at ang kanyang kapangyarihan ay hindi sapat upang agad na mapatay ang ahas. Scarlet Destruction Eye Flame. Sa isang pag-iisip, nagpadala si Zhao Feng ng isang transparent na kulay scarlata na apoy na kasing laki ng thumb patungo sa ulo ng maraming kulay na ahas, kung saan ito sumabog. Ang mga ahas ay natatakot sa apoy, at ang eye flame ni Zhao Feng ay maaaring masunog sa parehong mental at pisikal na sukat. Makalipas ang ilang paghinga, huminto sa pagpupumiglas ang ahas nang masunog ang kalahati ng katawan nito. Lumapit si Zhao Feng at pinatay ang apoy, pagkatapos ay pinulot ang nasunog na katawan ng ahas. Sino ang nakakaalam kung ano ang magiging epekto ng karne ng ahas na ito? Bulong ni Zhao Feng. Ang katawan ng ahas na ito ay napakalakas, at ito ay nasa Ancient Dream Realm mula nang ipanganak. Hindi ito dapat simple. Shua. Sa isang pag-iisip, nawala si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Bumalik sa realidad, ang munting pas ang magnanakaw ay nakaupo sa kanyang katawan at sinisipsip ang natitirang aura ng Ancient Dream Realm. Meow meow.
Ang munting pasang magnanakaw ay tumingin sa kalahating sunog na karne ng ahas na may pananabik at gutom. Little Kun yun. Hindi ibinigay ni Zhao Fang ang karne ng ahas sa maliit na pasang magnanakaw at sa halip ay tinawag ang batang demigod. Ang batang si demigod ay kasing laki pa rin ng 2 o 3 taong gulang na bata, at natatakpan pa rin siya ng malabong gininto ang glow. Alam ni Zhao Fang na ang demigod na si Kun yun ay isang body cultivator, kung hindi, ang kanyang orihinal na bangkay ay hindi naiingatan ng ganoon katagal. Anong klaseng snake meat yan? Tinitigan ng batang si demigod ang kalahating sunog na karne at naramdaman ang kakaibang aura na nagmumula rito. Ito ay para sa iyo. Ibinigay ni Zhao Fang ang karne ng ahas sa demigod na si Kun yun at inutusan siyang kainin ito sa harap nila. Kahit na ang batang demigod ay mukhang 2 o 3 taong gulang lamang, siya ay isang body cultivator, at ang kanyang katawan ay mas malakas na kaysa sa Skeletal Division Leader. Subukan natin ito. Ang batang demigod ay hindi nang ahas na labanan si Zhao Fang kahit na alam niyang siya ay tinatrato na parang isang maliit na puting lab rat. Sa kabilang banda, ang munting pasang magnanakaw ay naiinggit na tumingin sa karne ng ahas. Ang batang si demigod ay sumulyap dito ng masama, pagkatapos ay naglabas ng isang matalim na punyal bago hiniwa patungo sa karne ng ahas. Sobrang tigas. Kumunot ang kilay ng batang si demigod, at nagawa lamang niyang putulin ang karne ng ahas pagkatapos gamitin ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Ang batang demigod pagkatapos ay kumuha ng isang piraso ng karne at inihaw ito kasama ng kanyang danfire at kumuha ng isang maliit na maingat na kagat mula dito. Nang pumasok ang karne ng ahas sa kanyang tiyan, nagbago ang ekspresyon ng batang si demigod. Agad siyang umupo at inikat ang kanyang true yuan. Ang Origin Heaven Earth aura na nasa loob ng snake meat ay mas makapangyarihan pa sa Heart Blood Essence. Tuwang-tuwa ang batang si demigod. Isang kagat lang ng karne ng ahas ay bumuti ang kanyang true yuan, dugo, at katawan. Meow-meow. Hindi na napigilan ng maliit na pas ang magnanakaw at tumalon patungo sa karne ng ahas. Ito ay sa akin. Galit na umungol ang batang demigod at nakipag-away sa maliit na pas ang magnanakaw para sa natitirang karne ng ahas. Sa pagtatapos, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagkaroon ng kalamangan, at kinuha ang 2 katlo ng karne ng ahas. Ang batang si demigod ay may ilang marka ng kuko ng pusa sa kanyang mukha, ngunit hindi niya iyon pinansin habang kinakain niya ang natitirang karne ng ahas. Tumingin si Zhao Fang sa demigod at maliit na pas ang magnanakaw na may kakaibang mukha. Master, saan mo nakuha ang karne ng ahas na ito? Meron pa ba? Dinilaan ng batang si demigod ang kanyang mga labi. Napagtanto niya na ang aura sa loob ng karne ng ahas ay nagpapataas ng bilis ng pagbawi ng kanyang demigod bloodline. Meow-meow. Umikot ang itim na mata ng maliit na magnanakaw na pusa at nagpakita rin ng masunuring ekspresyon. King of Gods, Kabanata 687. Mga mapagkukunan. Pinakain muna ni Zhao Fang ang batang demigod ng karne ng ahas, ginamit siya bilang lab rat. Gayunpaman, ang karne ng ahas mula sa Ancient Dream Realm ay naglalaman ng pinagmumulan ng aura ng Heaven Earth na nakatulong sa pagpapalakas ng katawan ng isang tao. Pinutol ni Zhao Fang ang kanyang sarili at tinikman ito. Ang laman ng ahas ay may mas malakas na epekto kaysa sa asensya ng dugo sa puso ng balyina, at ang aura ng Ancient Dream Realm na nakapaloob dito ay napakakapal din. Masyado nang naabsorb ng katawan ko ang Ancient Dream Realm aura, at nagamit ko na ang Heart Blood Essence, Purple Scaled Grass, Demigod's Blood, at kung ano-ano pa. Ang karne ng ahas ay hindi masyadong mabisa para sa akin. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang true yuan para matuno ang essence na nasa loob ng snake meat. Bagamat mataas ang halaga ng karne ng ahas, mayroon din itong mga kahinaan. Una, ang epekto ay hindi masyadong malakas para sa isang tao na ang estado ng pag-iral ay umabot sa Void God Realm. Pangalawa, ang karne ng ahas ay talagang matigas at mahirap tunawin. Kahit sinong nasa ibaba ng Origin Core Realm ay maaaring hindi man lang ito matuno, ngunit ang batang demigod at ang munting pasang magnanakaw ay parehong hindi masusukat ng normal na pamantayan. Maaari nilang makuha ang epekto ng karne ng ahas sa loob ng pinakamaikling panahon na posible. Master,
Ang karne ng ahas na ito ay maaaring gawing spiritual blood essence pill, na maaaring pahintulutan kahit ang mga nasa ilalim ng true spirit realm na madaling makuha ito. Mungkahi ng batang si Demigod. Ang ilang mga mapagkukunan na mahirap tunawin ay maaaring gawing mga table task, at bilang isang tao na isang demigod sa kanyang kapanahunan, ang batang may gininto ang balat ay marunong gumawa ng mga table task. Ang ganitong uri ng karne ng ahas ay mahahanap lamang ng swerte. Mahinang umiling si Zhao Fang. Ayaw niyang ibunyag ang sikreto ng Ancient Dream Realm. Iyon ay isang lugar kung saan siya ay maaaring magmina ng mahalagang mga mapagkukunan. Hindi naiwasang madismaya ang batang si Demigod. Kung mayroon siyang malaking halaga ng karne na iyon, ang kanyang estado ng pag-iral at kadugo ay mabilis na makakabawi. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay may kain na hinalang tumingin kay Zhao Fang ngunit hindi gumawa ng anumang kakaibang tunog. Parang pamilyar ang aura ng ahas. Hindi na nagsalita si Zhao Fang. Maingat pa rin siya sa batang demigod. Master. Isang tinig ang narinig mula sa 10,000 Ghost Pearl. Ito ay ang Skeletal Division Leader. Matapos lisanin ang Demigod Forgotten Garden, si Zhao Fang ay nakakuha ng malaking halaga ng mga mapagkukunan at nagbigay ng ilan sa Skeletal Division Leader. Ngayon, naabot na ng Skeletal Division Leader ang Great Origin Core Realm. Higit pa rito, binigyan ito ni Zhao Fang ng kontrol sa mga sinumpaang Ghost Corpses, kasama ang Sovereign Lord na nirerango ang Golden Skeleton. Ang mga sinumpaang Ghost Corpses ay hindi talaga makapagbanta sa mga hari, kaya wala na silang silbi kay Zhao Fang. Siyempre, pagkatapos makuha ang halos 100 Sovereign Essences, ang kapangyarihan ng array ay tumaas ng husto, at halos walang kapantay ito laban sa sinuman sa ibaba ng Void God Realm. Master, pagkatapos masipsip ng mga bangkay ang mahiwagang aura na iyon, ang kanilang potensyal ay tumaas ng husto, at ang ilan ay naging mga soberano pa nga. Ang ulat ng Skeletal Division Leader. Oh! Nagulat si Zhao Fang. Noong siya ay nasa Eternally Sealed Void Ocean Spiritual Palace, naglagay nga siya ng kaunting aura ng Ancient Dream Realm sa bawat isa sa mga isinumpang bangkay ng multo. Hindi niya inaasahan na ang ilan sa kanila ay naging soberano na. Maraming mga kadahilanan ang kasangkot. Una, ang sinumpaang mga bangkay ng multo ay nakasipsip na ng malaking halaga ng dugo mula sa mga hayop. Pangalawa, ang Ancient Dream Realm Aura at ang 10,000 Ghost Pearl ay parehong nakatulong din sa kanila. Mayroon ka bang mga ideya? Tanong ni Zhao Fang. Master, kung handa kang maglagay ng mas maraming mapagkukunan at magdagdag pa ng mahiwagang aura na iyon, naniniwala ako na ang lahat ng mga sinumpaang bangkay ng multo ay maaaring maging mga soberano. Sa oras na iyon, ang sumpa ay magagawang banta kahit na ang mga hari. Sabi ng Skeletal Division Leader. Habang lumalakas si Zhao Fang, bumaba ang halaga ng Skeletal Division Leader. Hindi nito mapapayagan ang sarili na mawala ang lahat ng halaga, at ang daang sinumpaang multo bangkay ay ang tanging bagay na mayroon ito na mahalaga. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si Zhao Fang. Kung ang mga sinumpaang Ghost Corpses ay naging mga sovereigns at pagkatapos ay lalamunan ang isang mag-asawang hari, ang kanilang kapangyarihan ay tiyak na magiging kagulat-gulat. Para sa mga mapagkukunan, biglang lumiwanag ang mga mata ni Zhao Fang. Naalala niya ang sinaunang Dream Realm. Kung malalamon ng mga sinumpaang Ghost Corpses ang mga hayop sa loob ng Ancient Dream Realm, ang kahusayan ay mas mahusay kaysa sa pagpatay sa mga normal na sovereigns. Higit pa rito, ang lahat ng nilalang sa loob ng Ancient Dream Realm ay may sinaunang at orihinal na aura. Oo naman, iiwan ko ang mga detalye sa iyo. Sang-ayon ni Zhao Fang. Noong una, hindi siya masyadong interesado sa mga isinumpang bangkay ng multo, ngunit dahil mayroon siyang Ancient Dream Realm, sayang kung hindi ito gamitin. Maya-maya, umupo si Zhao Fang at muling inilagay ang kanyang kamalayan sa sinaunang Dream Realm. Sa loob ng Ancient Dream Realm, nagpakita si Zhao Fang sa lugar kung saan siya umalis. May mga marka pa rin ng pakikipaglaban sa ahas doon. Ang kanyang layunin ay ang damuhan sa unahan, at nakita ni Zhao Fang na mayroong isang kumpol ng maliliit na hayop sa paligid ng damo. Siyempre, ang susunod niyang target ay ang stream. Bilang pinagmumulan ng tubig, ang batis ay dapat magkaroon ng maraming hayop at hayop sa paligid, at iniisip din niya kung ano ang magiging epekto ng tubig mismo.
Pagkatapos ng lahat, ang tubig ay mahalaga sa buhay. Si Zhao Feng ay nanatiling maingat sa daan, at aalagaan niya ang mga insekto, ahas, daga, kuneho, at kung ano-ano pa sa daan. Napagtanto ni Zhao Feng na ang Eye of Ice Soul ay ganap na umakma sa Scarlet Destruction Eye Flame. Binawasan ng Eye of Ice Soul ang bilis ng mas maliliit na hayop, at bagaman malakas ang kanilang pisikal na katawan, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa at ng kaluluwa ni Zhao Feng. Matapos silang patayin, itatapon ni Zhao Feng ang karamihan sa mga bangkay na ito sa 10,000 Ghost Pearl. Nagamit niya ang kanyang interspatial ring sa Ancient Dream Realm. Lahat ng nangyari dito ay mangyayari din sa realidad. Matapos lumunin ang laman at dugo ng mga hayop na ito, mas lumakas ang mga isinumpang bangkay ng multo. Sa unang araw pa lang, ilang sinumpaang ghost corpses ang nakarating sa Origin Core Realm. Ngayon, ang lahat ng sinumpaang bangkay ng multo ay alinman sa kalahating hakbang na sovereign o kumpletong sovereigns. Mahusay. Ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl ay natigilan. Ang bilis ng paglusot ay sobrang bilis. Kung magpapatuloy ito, lahat ng sinumpaang bangkay ng multo ay magiging mga soberano sa loob ng 10 araw. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng Ghost Corpse Cursed Array ay tataas sa isang ganap na bagong antas. Higit pa rito, ang laman at dugo ng mga hayop na ito ay kapakipakinabang din sa Skeletal Division Leader, na ginamit ang mga ito upang palakasin ang mga buto nito. Sa ikatlong araw, matagumpay na naabot ni Zhao Feng ang tagpi-tagpi ng damo. Karamihan sa kanyang oras sa unang 2 araw ay ginamit sa pagpatay sa maliliit na hayop. Nagsimulang bumilis ang mga yapak ni Zhao Feng matapos marating ang damuhan. Pumunta tayo sa batis ngayon. Pangunahing gustong makita ni Zhao Feng kung ano ang epekto ng tubig sa loob ng Ancient Dream Realm, ngunit ang distansya mula sa damo hanggang sa batis ay 10 beses na mas mahaba kaysa dati. Sa daan patungo sa batis, binilisan ni Zhao Feng, at papatayin lamang niya ang mga hayop na malapit sa kanya. Sa ikalimang araw ng pagiging nasa Ancient Dream Realm ni Zhao Feng, higit sa kalahati ng mga sinumpaang ghost corpses ay naging sovereigns. Nanginginig sa tuwa ang Skeletal Division Leader. Kapag nakumpleto na ang layunin nito, magagawa nitong banta maging ang Kings na may Ghost Corpse Cursed Array. Sa ika-6 na araw, narating ni Zhao Feng ang mga gilid ng damuhan. Huwalala. Isang batis na 12-dosenang metro ang lapad ang lumitaw sa unahan. Sa wakas nandito na ako. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng. Sa nakalipas na ilang araw, nanatili siya sa buong panahon sa Ancient Dream Realm, at ang kanyang bloodline at katawan ay parehong naging mas malakas, kahit na ang epekto ay hindi masyadong halata. Matapos marating ang batis, naging mas maingat si Zhao Feng. Dahil pinagmumulan ng tubig, paminsan-minsan ay may mas malalaking hayop tulad ng mga lobo, USA, at kung ano-ano pa sa paligid, na mas mahirap para kay Zhao Feng na patayin. Kung nakilala niya ang mga lobo, tigre, o agila, mayroong isang tiyak na halaga ng panganib. Buti na lang may God Spiritual Eye si Zhao Feng, na nagbigay daan sa kanya na mapansin ang mga mapanganib na hayop mula sa napakalayo. Kukuha muna ako ng tubig. Naglakad si Zhao Feng papunta sa batis, at hindi niya nakalimutang gamitin ang kanyang God Spiritual Eye para suriin ang tubig. Ito ay isang maliit na batis lamang, kaya wala itong mas malalaking hayop tulad ng mga buwaya. Kinuha ni Zhao Feng ang Green Spiritual Gourd at nilagyan ng tubig ang ilang bathtub. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan malapit sa batis. Nagkalat ang ilan sa mga USA at baka na kasalukuyang umiinom. Woo! Ang sigaw ng mga lobo ay nagpalamig sa puso ng mga nasa malapit. Tumingin si Zhao Feng sa gilid at nakita ang higit sa 100 lobo na humahampas sa aura na uhaw sa dugo. Ang mga lobong ito ay narito upang uminom ng tubig at pumatay ng mga kalapit na hayop. Si Zhao Feng ay isa rin sa mga target. Umalis. Nang may pag-iisip, nawala si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Ang bawat isa sa mga lobong ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa maraming kulay na ahas noong una, at sila ay mahusay sa pagtutulungan ng magkakasama. Ang lakas ni Zhao Feng ay pinaghihigpitan sa Ancient Dream Realm, kaya siya ay magiging isang malaking dehado kung haharapin niya ang grupo ng mga lobo.
Sa loob ng silid, inilabas ni Zhao Feng ang Green Spiritual Gourd, at ang maliit na pas ang magnanakaw na nakaupo sa kanyang balikat ay tiningnan ito ng kumikinang na mga mata. Ngumiti si Zhao Feng at binigyan ang maliit na pas ang magnanakaw ng isang bar iles na halaga ng tubig. Gulo. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay uminom ng ilang lagok sa kasiyahan, pagkatapos ay umupo. Humigop din si Zhao Feng at nakaramdam ng kalmado, malamig na pakiramdam na naglalakbay sa buong katawan niya. Nagsimulang gumalaw ang kanyang mga bloodline ng yelo at tubig at sumipsap ng mahiwagang kapangyarihan sa loob ng tubig. Ang tubig na ito ay nakapagpapagaling sa katawan ng isang tao, at madali itong masipsip. Nagulat si Zhao Feng. Ang epekto ng tubig ay halos kapareho ng karne noong una, ngunit ito ay mas madaling makuha. Uminom si Zhao Feng ng malalaking lagok ng tubig at nalaman na ang kanyang estado ng pag-iral at maging ang kanyang kadugo ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging mas malakas. Ang tubig mula sa Ancient Dream Realm ay maihahambing sa ilan sa mga mahalagang likido ng Fan Universe. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Kung matagal niya itong inumin, malaki ang pakinabang dito ng kanyang katawan at bloodline. Tinansya ni Zhao Feng na ang isang higop ng tubig na ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 bahagi ng isang patak ng dugo ng demigod. Siyempre, habang lumilipas ang panahon, humihina ang epekto nito. Sa susunod na ilang araw, hindi pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Sa halip, umupo siya at, bukod sa pag-inom ng tubig sa batis, nakatuon sa pag-unawa at pagiling pababa sa layunin mula sa Eye of Death. Pagkalipas ng ilang araw, isang malakas na pag-akyat ng intent ang lumitaw mula sa silid kung saan tinutuluyan ni Zhao Feng. Boom! Umihip ang hangin at kumikidlat sa kalangitan sa itaas, na naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa sa malapit. Ang pagsilang ng isang bagong magnificent power ay tila sinadyang subukang itago ang sarili habang ito ay nawala sa loob ng ilang paghinga, ngunit kahit noon pa man, nakaangat ito ng atensyon mula sa ilang hari ng Mystic True Sacred Clan. Nagawa ko na sa wakas ang King Intent. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Hindi na niya kailangang gamitin ang natitirang kalahating tasa ng Illusion God Wine. Nagawa niyang bumuo ng sarili niyang King Intent sa kanyang sarili. Dahil mayroon na siyang pundasyon ng kanyang mga pag-unawa, pati na rin ang isang makapangyarihang kaluluwa, ang pagbuo ng kumpletong King Intent ay hindi napakahirap para sa kanya. Bilang karagdagan, ginamit ni Zhao Feng ang Dragon Flame Wine, ang Lightning Cloud Wine, at maraming karne at tubig mula sa Ancient Dream Realm, kaya ang kanyang Crystal Core ay umabot sa late stage na Great Origin Core Realm. King of Gods, Kabanata 688. Paglalayag, una. Matapos mabuo ang King Intent, ang bawat aspeto ni Zhao Feng ay umabot sa limitasyon. Mahirap para sa kanya na magkaroon ng anumang malalaking tagumpay sa loob ng maikling panahon. Ang isang paglilinang sa huling yugto ng Great Origin Core Realm ay hindi rin kapanipaniwala. Maliban sa kanyang paglilinang, ang estado ng pag-iral, katawan, at kaluluwa ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng isang hari. Sa sandaling ito, hindi bababa sa 10 divine senses ang nag-scan sa buong lugar kung saan nakatira si Zhao Feng. Kahit gaano pa kababa ang katalinuhan ni Zhao Feng, ang pagsilang ng isang bagong King Intent ay hindi maitago. Napabuntong hininga ang mga may-ari nitong divine senses. Ang isang kabataang 23 taong gulang lamang ay may cultivation ng Great Origin Core Realm at naiintindihan na niya ang King Intent. Anong klaseng himala iyon? Ang potensyal na ipinakita ni Zhao Feng ay nalampasan na ni Nan Gongsheng. Tanging si Zhao Yufei, na may bloodline ng spiritual race, ang maaaring sugpuin si Zhao Feng sa mga tuntunin ng bilis ng cultivation. Zhao Feng, mabilis kang bumubuti, ngunit aalis na kami sa loob ng 10 araw. Narinig ang boses ni Duan Muqing. Ang lakas ni Zhao Feng ay sapat na para hamanin ang mga hari, ngunit sa harap ng Pursuit of Death, kahit ang mga emperador ay hindi nakaligtas. 10 araw pa, mataimtim na tumanggaw si Zhao Feng sa kanyang ulo. 10 araw na lamang ng proteksyon mula sa paninirahan sa True Martial Sacred Land na natitira, ngunit hindi iyon ang kanyang huling hantungan. Lumulutang na Dream Spiritual Zone. Stay St. Chin Palace. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang puso.
Ang kanyang landas ng paglilinang ay magiging malinaw at tapat pagkatapos makumpirma kung si Liu Qingxin ay buhay o patay na. Opisyal na huminto si Zhao Feng sa paglilinang sa huling 10 araw. Ipinagpatuloy niya ang pagiling pababa ng layunin mula sa Eye of Death. Ang kanyang paglabas ng pag-iisa ay nagpapataas ng atensyon ng maraming miyembro ng angkan. Ang pakikipaglaban kay Lei Xin ay nagpatanyag kay Zhao Feng at nagbigay sa kanya ng titulo ng numero 1 henyo ng Lightning Dao. Umalis si Zhao Feng sa pangunahing spiritual peak. Ito ang unang pagkakataon na umalis siya sa teritoryo ng angkan pagkatapos lumabas sa Demigod Forgotten Garden. Lumipad si Zhao Feng patungo sa Golden Mountain Sect at iniskan ang kanyang divine sense sa buong lugar. Hindi nagtagal ay nakita niya si Matandang Li, ang haring nakaasol na damit, si Li Yanya, Lulan Jishui, at ang iba pang mga mandaragat. Zhao Feng. Bulalas ng nakasuot na asol na hari nang maramdaman niya ang king level na divine sense ni Zhao Feng. Nagulat siya. Gaano katagal na? Wala pang 1 taon ang lumipas. Ang langgam sa kanyang mga mata ay nabuo na ngayon ang kompletong king intent. Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng Void God Realm at ng mga kaharian sa ibaba ay ang kaluluwa at ang kanilang layunin, at ang kaluluwa at layunin ni Zhao Feng ay parehong ganap na nagbago. Bukas sa kanya ang pinto para maging hari. Kailangan lang ni Zhao Feng ng 1 o 2 taon para maging hari. Pagkaraan ng ilang sandali, sa gilid na bulwagan ng Golden Mountain Sect, si Zhao Feng, ang asol na damit na hari, at si Old Li ay magkasamang naupo at nagsimulang mag-chat. Si Zhao Feng ay isa ng maalamat na henyo at sumisikat na bituin sa loob ng True Martial Sacred Land. Inihayag niya ang kanyang liwanag sa seremonya ng disipulo, at nagawa niyang kopyahin ang plano mula sa ilang libong taon na ang nakalilipas upang salakayin ang kaharian ng Sirena, na nakuha ang mga luha ng Sirena at ang Illusion Godwine. Pagkatapos, si Zhao Feng ay naging mas sikat. Ang pakikipaglaban kay Lei Xin, at ang kanyang potensyal na malampasan ang Wind Lightning Emperor, ay nagulat sa buong Sacred Land. Parehong bumantong hininga sa kanilang mga puso ang asol na damit na hari at Matandang Li nang muli nilang makilala si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay mas nakakatakot kaysa sa mga alingawngaw, siya ay bumuo ng king intent. Dinala ni Old Li si Zhao Feng para makita si Lulan Jishui, Li Yanya, at ang iba pa makalipas ang ilang sandali. Zhao Feng, hiniling namin sa ilang array masters na palakasin ang iyong Blue Lightning si Skyship. Ngumiti si Old Li at sinabi. Bagamat nanatili si Zhao Feng sa pangunahing spiritual peak ng True Mystic Sacred Clan, napanatili niya ang pakikipag-ugnayan kay Old Li. Kapitan. Gustong magsalita ni Li Yanya at Lulan Jishui, ngunit tumigil sila. Ang mga mata ni Zhao Feng ay tumingin sa kanila at agad na alam ang sitwasyon ng napakalinaw. Matapos makapasok sa Sacred Land, sina Lulan Jishui at Li Yanya ay tinanggap sa Golden Mountain Sect, at si Lulan Jishui ay naging isang sumisikat na bituin ng Golden Mountain Sect habang si Li Yanya ay naging deacon. Ang dalawa ay matagumpay na naisama sa Golden Mountain Sect. Ang 33 2-star sect sa loob ng True Martial Sacred Land ay pawang mga peak 2 stars na malayong nalampasan ang 2-star forces ng outside world. Gaano kaluwalhati ang maging isa sa mga miyembro ng isang sacred land? Pwede kang magpasya kung mananatili o aalis. Hindi kita pipilitin. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Nang walang pag-aalinlangan, nagpasya si Li Yanya na manatili. Ang pananatili sa isang sacred land ay isang dream come true para sa kanya, at hindi siya maaaring bumalik sa kanyang orihinal na sekta kahit na gusto niya. Napatingin si Lulan Jishui kay Zhao Feng na may masalimuot at nagigilty na ekspresyon. Naging malayo ang kulay purple na buhok sa kanyang paningin. Nasaksihan niya ang himala ng kanyang pagbangon. Sa unang pagkikita nila, isa lamang siyang magulo at asol na buhok. Sige, naiintindihan ko. Hindi nagulat si Zhao Feng, at hindi siya nagalit. Tumingin sa ibaba si Lulan Jishui na may pagkakasala. Bumalik sa 8 Desolate Mountain, pumayag siyang maging marino sa barko ni Zhao Feng, ngunit ang pangako ay matatapos na. Skeletal Division Leader, simula ngayon, ikaw na ang magiging Vice Captain ng barko. Marahang iwinagayway ni Zhao Feng ang kanyang kamay. Shua. Lumitaw ang Skeletal Division Leader. Ang mga buto nito ay natatakpan ng madilim na gininto ang mga linya, at ang aura nito ay mas malakas kaysa dati,
kahit na higit pa kay Lianya. Ano? Tumalon ang puso ni Lianya sa hindi makapaniwala. Hindi lamang naabot ng cultivation ng Skeletal Division Leader ang rank ng Sovereign Lord, ang lakas ng mga buto nito ay umabot sa pinakamataas na antas ng Sovereign Lord. Hindi malamang na maraming tao sa ibaba ng kalahating hakbang na Void God Realm ang magiging katapat ng Skeletal Division Leader. Naiintindihan, Master. Tumawa ng masama ang Skeletal Division Leader habang sinasakyan nito ang Blue Lightning Sea Sky Ship at ang iba pang mga mandaragat. Ang laki ng barko ay hindi pa lumaki, ngunit ang iba pang mga aspeto nito ay mas malakas. Nagbayad si Zhao Feng ng malaking halaga na nakasakit kay Old Li sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Tara na, kinuha ni Zhao Feng ang Blue Lightning Sea Sky Ship at bumalik sa Mystic True Sacred Clan. Bago siya umalis, binigyan ni Zhao Feng si Old Li ng 2 interspatial ring. Pakibigay ang isa sa kanila sa Eternally Sealed Palace Lord. Ang isa ay para sa Golden Mountain Sect, na maaaring ipamahagi ni Old Li ayon sa gusto niya. Hinawakan ni Old Li ang 2 interspatial na singsing at huminga ng malamig nang pumasok sa kanila ang kanyang Divine Sense. Ang dami ng kayamanan na nasa loob ng interspatial ring ng Eternally Sealed Palace Lord ay sapat na para mamula ang mga mata ng mga hari. Tulad ng para sa Golden Mountain Sect, ang halaga ng kayamanan ay mas malaki kaysa sa halaga ng kayamanan na naipon ni Old Li sa buong buhay niya. Higit pa rito, ayon sa sinabi ni Zhao Feng, ito ay ilang kabayaran lamang. May utang din siyang pabor sa Eternally Sealed Palace Lord. Kailangan kong aminin na kayong dalawa ang gumawa ng maling desisyon. Malumanay na bamantong hininga si Old Li habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata sina Lianya at Lulan Jishui. Malinaw na nakikita ni Lianya at Lulan Jishui ang nakamamanghang dami ng mga kayamanan na nasa interspatial ring. Kailangang malaman ng isa na si Old Li ay isang half-step king. Walang matatanggap sina Lianya at Lulan Jishui. Sa tulong ni Zhao Feng, nakapasok sila sa True Martial Sacred Land, na naging pinakamalaking reward na nila. Pagkatapos bumalik sa pangunahing spiritual peak Zhao, inimpake ni Feng ang kanyang mga gamit, habang opisyal na kinuha ng Skeletal Division Leader ang Blue Lightning Sea Sky Ship. Hinayaan ni Zhao Feng ang mga mandaragat at ibinigay sa kanila ang kanilang mga gantimpala. Master, bigyan mo ako ng oras at magagawa kong gawing ghost ship ang barkong ito. Tumawa ang Skeletal Division Leader. Matapos maging vice-kapitan, ginawa nitong mga mandaragat ang ilan sa mas matatalinong ghost corpses. Pagkatapos ng mahabang pananatili sa 10,000 ghost peel, iba't ibang uri ng zombie, espiritu ng puot, at iba pang mga bangkay ang nabuo. Kung payag siya, maaari pang pumunta si Zhao Feng sa landas ng 10,000 Ghost Emperor at bumuo ng sarili niyang hukbo. Ito ay hindi lamang isang pagnanais na pakse ng isang 2-star na puwersa mamaya. Gayunpaman, si Zhao Feng ay hindi masyadong interesado sa daw ng ghost corpses. Ang pangunahing core niya ay ang Wind Lightning Inheritance at ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques. Ang pag-iisip na iyon ay mas mabuti kung ito ay ibigay sa Skeletal Division Leader. Habang papalapit na ang 10 araw na deadline, natapos ni Zhao Feng ang lahat ng problema at walang magawa sa nakalipas na 5 araw. Hinanap niya si Nan Gongsheng at kinausap siya. Siyempre, hindi niya hinanap siya para lumaban. Sa halip, gusto niyang pag-usapan ang mga teorya sa likod ng Dao of Space. Naunawaan ni Zhao Feng ang Lightning Wings Flying Technique pagkatapos na obserbahan at isama ang bahagi ng mga Dao of Space ni Nan Gongsheng. Kailangan pa rin itong gawing perpekto ni Zhao Feng, kaya gusto niyang matuto mula mismo kay Nan Gongsheng. Hindi tumanggi si Nan Gongsheng. Interesado rin siya sa pagkaunawa ni Zhao Feng sa mga Dao of Wind at sa mga Dao of Lightning. Sa mga tuntunin ng bilis lamang, kahit si Nan Gongsheng ay hindi kasing bilis ni Zhao Feng. Ang dalawa ay nag-sparring at nag-usap sa loob ng 2 o 3 araw, at pareho silang nagkaunawaan. Maraming natutunan si Zhao Feng sa pag-inspeksyon sa mga spatial technique ni Nan Gongsheng. Ang Wings of Wind and Lightning Technique ay naglalaman ng mas makapangyarihang Lightning Wings Spatial Techniques, at maaari silang maglakbay ng libu-libong milya sa isang hininga. Napaisip si Zhao Feng. Ang Lightning Wings Flying Technique ay mas angkop para sa pagtakbo mula sa o paghabol sa iba.
Noong nakaraan, ginamit ng Wind Lightning Emperor ang kasanayang ito para makatakas kahit sa mga Sacred Lords. Pagkatapos bumalik sa kanyang lugar, inilabas ni Zhao Feng ang maliit na pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay dalubhasa din sa space, kaya gusto rin ni Zhao Feng na matuto mula rito. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nawala sa isang iglap at lumitaw sa tuktok ng silid sa susunod na sandali. Ang mga spatial technique nito ay may kaugnayan sa Dao of Assassination, kaya kadalasan sila ay dead silent. Napagtanto ni Zhao Feng na ang maliit na pasang magnanakaw ay higit na umasa sa linya ng dugo nito, at lumampas ito sa mga parameter ng normal na spatial techniques. Gayunpaman, kahit noon pa man, natuto si Zhao Feng mula sa maliit na pasang magnanakaw. Pagkatapos pagsamahin ang mga diskarte ni Nan Gongsheng, ang mga diskarte ng maliit na pasang magnanakaw, at ang Wind Lightning Inheritance, mas naperpekto ni Zhao Feng ang kanyang diskarte. Kung magtagumpay ito, ang aking bilis ay aabot sa isang ganap na bagong antas. Dahan-daang ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Sa huling 2 araw, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinagsanib ang iba't ibang kasanayan. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, pagsamahin ang mga spatial technique sa Wings of Wind at Lightning. Sa pamamagitan nito, maaari niyang masira ang kalawakan mismo habang lumilipad. Ang Wings of Wind and Lightning sa kanilang sarili ay parang isang ibon na naabot ang pinakamabilis nitong bilis. Wala talagang paraan upang itulak ang mga pakpak sa kanilang sarili ng mas mabilis. Ngunit kung magagamit niya ang mga spatial na pamamaraan at paliitin ang distansya na nilakbay sa 1/10 o 100 bahagi ng aktwal na distansya, kung gayon ang kabuuang bilis ay magiging 10 beses o 100 beses na mas mabilis. Ito ang pinakahuling theoretical na antas ng Wings of Wind at Lightning, ang Lightning Wings Spatial Flash.